Okay, pag-aralan natin ang pag-plot ng points through Cartesian plane. So we have the vertical and horizontal line. So kapag horizontal line, that will be our x-axis. And our vertical line is our y-axis. So sa ating line, meron tayong positive and negative. So sa number line natin, from the origin or 0 to the right, positive, to the left, negative. So ganun sa vertical, upward is positive, downward is negative. So meron tayong apat na quadrant na tinatawag. Quadrant 1, 2, 3, 4. So ang ikot natin ay kabaliktaran ng ikot ng orasan or counterclockwise. Okay, quadrant 1, makikita dyan, ay parehas na positive na ordered pairs. Quadrant number 2, isang negative, isang positive. Counterpart ng katapat ng quadrant 1, kung ito ay parehas positive, sa quadrant 3, parehas negative. Siyempre, counterpart din ng quadrant number 2 is quadrant number 4, kung ito ay negative, positive, ngayon naman magiging positive, negative ang quadrant number 4. Okay, so number 1, i-plot natin ang ordered pairs o points na positive 8 to positive 3. So una, malalaman natin kung anong quadrant siya. So kung titignan natin, dahil para silang positive, papasok siya sa quadrant number 1. So ngayon, hanapin natin sa x and y axis. So, syempre, yung una natin, that will be our x-axis. And then, yung pangalawa is the y-axis. So, ito makikita sa horizontal. And then, yung y natin sa vertical. O, dahil sa quadrant 1 natin siya, so, hanapin natin sa positive. So, right, x to, kasi nasa unahang ordered pair. So, hanapin natin si 8. So, ito si 8. Then, itapat natin sa y na 3. So, dahil positive, ito yung 3. So, from 8 to 3, so, ang points niya ay ito. So, kung i-name natin ang ordered pairs A, ito si A, ang pangalan niya is 8 and 3. Next, number 2. Okay, point B. So, ang points niya is positive 4 up to negative 5. Okay, ang ordered pairs natin, second example is positive 4 and negative 5. So, saan quadrant siya? Itigil natin positive, negative. So, saan may positive, negative dito? So, syempre, sa quadrant number 4. Okay, ngayon, pangalan natin siya as point P. So, hanapin natin again, ito si X, ito si Y. So, X pa rin nandito. So, dahil sa quadrant 4, maglalay siya sa part lang na to. Kung yung number 1 natin, nasa dito lang sa quadrant 1, itong part lang. Itong quarter parts. How about this one, quarter number 4, quarter parts naman ng ating Cartesian plane. So, ipa-plot natin ngayon si 4 and negative 5. So, si 4, sa X, syempre, ito yung 4. So, and then tapat natin sa negative 5, which is this one. So, ito ngayon ang ating point B, which is 4 and negative 5. Next, sample number 3. So, ang points natin ay negative 1 and negative 10. Negative 10. So, ngayon, kung titignan natin anong ordered pairs, negative, negative. So, saan siya papasok? Pares negative. So, quadrant number 3. Quadrant number 3. Okay, quadrant number 3. So, hanapin natin ngayon sa quadrant 3. So, dito lang siya. May kita nyo pares itong negative pababa, tapos sa kaliwa, negative. Hanapin natin sa X. X ulit, si negative 1, Y, si negative 10. So, magiging, ang negative 1 nyo is from X,
And then sa baba, negative 10. So, tapat lang natin. So, ito ang tinatawag na point C. Point C natin ay negative 1 to negative 10. Okay? And then last example is 4. So, negative 6 up to 11. Okay. So, ngayon naman, dahil negative 6 and 11, negative and positive, so siya sa papasok na quadrant. So, quadrant number 2. So, ibig sabihin, quadrant number 2. Okay, hanapin natin. Asan ang x natin? Siyempre, ang x natin yung si negative 6 and then yung y is positive 11. So, i-plot natin siya sa quarter part ng ating Cartesian plane. So, quadrant number 2, negative 6. Saan si negative 6? Dito sa ating x. Ito si negative 6. So, tapat niya si 11. So, ito yung negative 6. And then, ito yung part ng 11. So, ito yung point D. Negative 6 and 11. So, ganyan lang po ang pag-plot ng points. Kung i-connect po natin sila, so, nasa ating direction na po kung i-connect po natin itong mga points na to. So, i-connect natin siya, gagamit tayo ng straight edge or ruler para malaman natin kung anong figure ang nabuo. So, thank you.